Ayaw daw mamasa ni Monson at may pagkabuakaw daw. Naglaban kagabi ang Titan versus SMB. Si Joshua Monson nakakuha ng 25 points pero natambakan sila ng 38 points. Ang galing! Bakit nangyari to? Ang galing naman ang pinakita niya at sumunod din yung ibang locals. May isang bagay ang nakita ng Titan Ultra Management na siyang dahilan din kaya gusto nila itong i-trade noon. Ang tanong, buakaw ba talaga si Joshua Monson? Well, para sa akin medyo oo na medyo hindi. To be fair naman kay Monson, kahit marami siyang trade rumors na naririnig at mismo yung management ayaw sa kanya, pero nananatili pa rin siyang composed at solido. Averaging 16 points per game, consistent ang numbers, underrated nga lang siya ngayon. However, mataas pa rin ang value niya sa market. Hindi siya kahit kailan nagiging tamad. In fact, isa yan sa mga consistent two-way players sa PBA with matching 2 to 3 steals per game dahil mataas ang kanyang reach. Hindi rin siya kahit kailan nagrereklamo kahit alam niya na pang-underrated din ang kanyang sahod. Hindi gaya ni Bearfield na nangihingi din ng almost 1 million per game. Kung sa attitude, iba siya. Pang pro level ang atake. Tahimik kahit sinisisi minsan. Kahit ngayong standings nila lagi nasa dulo, ginagawa pa rin niyang lahat. At dahil nga ginagawa niyang lahat, hindi siya tamad, kaya agresibo siya every game para magsilbing tagabuhat. And actually, walang mali sa ginagawa niya. Kumbaga, determinado lang naman yung tao. However, meron naman kayong coach na gumagawa ng play. Kung merong play na dapat sundin, yun dapat ang transition. Minsan, kapag hindi na nai-involve ang ibang locals, nawawala sa gameplay ang bawat isa at nasisira ang system nila. Iba kasi si Monson, kapag hawak niyang bola minsan, kapansin-pansin na kapag siya yung may possession, kahit open ang mga kasamahan niya, nadodouble team siya, hindi niya pinapasahan. Kapag naiipit siya, matik na turnover kasi hindi niya pinapasa. Paano ba yan? Halos puro broken play ang ginagawa ng Titan Ultra kaya si Monson ang naglilinis ng lahat. Isa pa, kung hindi gagawa si Monson, sino pa ba? Siya lang naman ang maasahan dyan bukod kay Franyu. Yung scoring output nilang lahat ang bababa. Ang problema kay Monson, wala siyang endgame at bad decision ang nagagawa niya. Kayo ba mga coach, naniniwala ba kayo na buwakaw daw si Joshua Monson? Teka, maiba muna tayo. Ang susunod na magko-coach daw sa Gilas Pilipinas ay si Coach Jimmy Alapag. Kung ganito ang balitang maririnig mo, ano kaya magiging reaksyon ng taong bayan, especially ng Gilas fans? Nagsagawa kami ng konting survey tungkol dito at frankly, 75% po ang bumoto na gawin siyang next Gilas head coach. Bakit nga maganito karami ang gusto makita siya mag-coach ni Jimmy Alapag sa Gilas Pilipinas? Lagi natin sinasabi na si coach may mahabang stint sa Sacramento Kings G League as a development coach. Mentor siya ng ibang guards. Literal na small but terrible pero napaka-humble naman. Isang napakalaking opportunity ang binigay sa kanya ng ilang NBA teams pero hindi niya tinanggap dahil for short term lang naman ang kontratang to. Habang sa NLEX ayon sa management, posibleng maging 5-year deal ang kontratang to na may almost 70 million ang laman. At ang resulta, tingnan yung NLEX, number 1 sa Group A. Hindi sila yung team na masasabi mo na asa lang sa import. Bilang isang tactician, magaan lang umano kausap si Coach Jimmy kahit sa mga practices. Hindi na pressure ang mga players niya. Kahit magkamali sila ilang beses, pinapayuhan lang niya na tumira ng hanggang sa makuha ang kanilang rhythm. Ang good vibe na dala ni Coach Jimmy, nagbibigay ng mataas na kumpiyansa sa team. Kasabay pa nito, ni-reactivate niya yung mga hindi na ginagamit ng dating coach na si Jong Chico. Technically, hindi na natin yung pag-usapan kung anong nilalaman ng system nila. And actually, mga common type na system lang naman pero ang kaibahan, hinihikayat niya umiscore din sila ng malakas sa paint, sa fast break, sa assist, sa rebounds, at maging role player lahat sa parting to. Bukod pa riyan, walang naiiwan sa kanilang community dahil gaya ng Ross lahat nagagamit. Kapansin-pansin na tumaas bigla ng up to 53%. Ang buong key points ng team, pati bench points at mga second chances dumoble. Tuwang-tuwa ang lahat dahil pakiramdam nila malaki ang ambagan nilang lahat at mas ganado pa sila ngayon. Sabi nga ng iba, sana NLEX naman para maiba. Pero may rumors ngayon na iaakyat nga raw ng SBP si Coach Jimmy upang maging next man up para palitan si Coach Tim Cone. Or kung hindi man maging head coach, baka magiging kasapi ng coaching staff nila. Syempre, kasama din yan yung assistant niya na si Jong Chico. Kung ganitong tipo na coach ang hahawak sa Gilas Pilipinas, sa palagay nyo magkakaroon kaya ng malaking pagbabago sa resulta ng mga international tournaments?
course, you said it felt right. Like the right time to go back home. What were the things you missed that contributed to that feeling? Just the people. You know, I was here for 19 years and met a lot of amazing people. And on top of just my experience, and so to be able to come back home and now have my family here, my whole family, you know, with all my kids, I'm thankful that they are able to share this journey that I'm starting. Coach, you already have four children. You mentioned that you welcome another one when you were in the United States. Yep. What was the discussion like with your wife, LJ, when you thought about moving back here? No, she was open to it. You know, she still has family here. And she still has a lot of close friends here, and so you know, she was very supportive of the idea of coming home. And